What's up, Clashers? My name is BJ at welcome sa isa na namang video kung saan pag-uusapan naman natin ngayon kung ano bang army ang pwede nating gamitin kung sakaling naka-single target Inferno ang ia-attack nating base dito sa Town Hall 11. So, let's begin. So, ayun, army composition nga muna tayo. Tignan natin kung ano nga gagamitin nating army. Pwede mong baguhin to, depende sa iyong pangangailangan. So, ang ginamit ko nga dito sa example na to is gumamit ako ng isang balloon, isang wizard, isang minion, 11 na witches, 7 na bowlers, 3 ice golem, at isang e-dragon. At sa spell naman is gumamit ako ng 2 rage, 3 freeze, at 4 na bat spell. And then, ang laman naman ng ating clan castle is wall wrecker, 4 na Valkyrie, at 3 Barbarian. At ang spell naman is 2 bats. So, pwede natin palitan ang wall wrecker ng log launcher. At pwede rin natin palitan ang mga Valkyrie ng mga bowlers. Depende sa inyo kung anong mas trip nyong gamitin. So, ang ginawa ko nga dito sa base na to is gumamit ako e-dragon para i-clear ang part na to. And then, gagamitin ko naman ang king. At siguro 2 witches para i-clear naman ang part na to. Nang sa ganon ay magkaroon ng daan papasok ang ating witch at ang bowlers papasok dito sa my town hall. At pagkatapos noon ay gagamit ako ng bats dito sa part na to para i-clear niya ang natitirang mga defenses dito sa part na to. So, para mas maintindihan nga natin is papakita ko na lang sa inyo ang replay ng ginawa kong attack dito sa base na to. So, ang unang ginawa ko nga dito is gumamit ako ng balloon, then yung e-dragon para i-clear ang part na yan, mga buildings dyan. Alright. Then, dito naman sa kabilang side is gumamit ako ng king, 2 witches, at isang bowler para i-clear naman ang part na yan. Then, mag-aantay ka lang ng konti. Antayin natin ma-clear nila ng konti. And then, linagay ko na ang wall wrecker. So, dito dapat ang mauunang ilagay natin is yung ice golem. Pero, nauna kong nailagay dito is yung wall wrecker. Pero, okay lang din since wala naman masyadong threat ang ating wall wrecker. Then, spam na natin lahat ng bowlers, ng witches, at ang mga heroes natin. At pwede na rin natin gamitin ang Grand Warden ability ng maaga pa lang. Then, madi-destroy nga nila ang eagle, ang single target Inferno, at natitirang mga defenses sa core ng base. Nung pagputok ng wall wrecker ay naglagay ako ng rage para mas mapabilis ang attack ng ating mga bowlers at Valkyrie. Then, naglapag na nga ako dito ng mga bats para i-clear ang natitirang defenses ng base na ito. So, yan ang magiging daan ng ating mga bats. I-clear nila ang natitirang mga buildings dyan. At hindi ko na nga nagamit ang 3 free since wala nang ang splash damage na natira. So, ganun lang kasimple gamitin ang army na to. Ngayon naman ay magpapakita pa ulit ako ng isa pang example gamit ang army na to. So, same idea pa rin ang gagawin natin. Gagamitin natin ang e-dragon para i-clear ang isang side. So, ang ginawa ko nga dito ay ginamit ko ang e-dragon para i-clear ang part na to. And then, ang king kasama ng 2 witches para i-clear naman ang part na to. Nang sa ganon ay magkaroon ng daan ang ating wall wrecker papasok dito at ma-destroy ang eagle at mga nakapaligid na defenses sa core ng kalaban. So, ayun, check natin ulit ang replay ng ginawa kong attack dito. First, ang ginawa ko nga dito is yung balloon, then e-dragon. I-clear niya ang part na yan. Next is yung king. Then, witches at wizard. Antayin lang nating ma-clear ng konti. Pagkatapos niyan ay pwede na nating ilapag ang 3 ice golem. Then, yung wall wrecker. Kasama ng mga bowlers, witches, at mga heroes natin.
Yan, antayin lang natin silang makapasok. Ginamitan ko na rin kaagad ng rage dito sa start pa lang ng attack. And then ready natin ang Grand Warden ability. Yun, ginamit ko nga para maprotektan ang ating mga troops papasok sa core ng base ng kalaban. At ginamitan ko ng rage nung pumutok na ang Wall Wrecker. And then antayin lang nating maklear ng konti at pwede na rin nating ilapag ang mga bats. So ayun, dito ko linapag ang mga bats para i-clear ang natitirang defenses dito. And then gagamitin natin ang freeze para i-freeze ang splash damage katulad ng Wizard Tower. So ayun, tuloy natin. Ayan ang mga witches, ang mga bats. Antayin lang natin makalapit sila sa ating Wizard Tower at i-freeze lang natin ang Wizard Tower. So ayun, freeze lang natin ulit kung buhay pa at wala nang threat sa ating mga bats. So automatic 3-star na to pag wala nang splash damage na papatay sa ating mga bats. Ganun lang kasimple ang attack na to at sobrang OP talaga nito, lalong lalo na kung sa i-attack natin to sa single target Inferno. So ayun, fast forward na nga natin. Ngayon naman ay magpapakita ako ng live attack gamit ang army na to. So ayun, maghanap lang ako ng pwede nating i-attack na base. So ito, Max Town Hall 11 na nga to. At syempre maghanap tayo kung saan natin pwedeng ilapag ang ating E-Dragon para ma-maximize natin ito. So dito nga dito ko ilalapag to. So titignan ko muna kung may laman ang clan castle ng kalaban. So subukan gamitin tong minion na to. At yun, wala ngang laman ng clan castle at pwede na natin ilapag ang Balloon, then E-Dragon. Antayin lang natin maklear ng konti. Then pwede na rin natin ilapag ang King, dalawang witches at bowlers dyan para i-clear nila ang part na yan. Pwede rin natin ilagay ang itong wizard na to. Then antayin lang natin maklear ng konti at pwede na natin ilapag ang Ice Golem. Ice Golem, then Wall Wrecker at bowlers, witches. Spam na natin lahat at heroes natin. Pwede na rin natin gamitan ng rage papasok. Then pwede na rin natin gamitan ng Grand Warden ability kung kailangan na natin. At ready lang natin yung rage. Pag putok ng Wall Wrecker ay re-rage lang natin yung pagpatok na ng Wall Wrecker, i-rage lang natin yan. Alright, so gamitin na natin yung Grand Warden ability. So dapat kaninang start pa lang ginamit na natin yun nung kasagsagan ng putukan. So pwede na tayong gumamit ng bats dito sa bandang baba. So pwede na tayong gumamit ng bats dito sa bandang taas. Then ready natin ng freeze. At freeze natin. Alright. Freeze natin ulit. Alright. Then gamitin na natin yung Queen ability. Isang Wizard Tower na lang yung natitira. At freeze natin yung Wizard Tower na to. Ayun. So wala nang ang threat dito sa ating mga bats. Dahil wala nang splash damage. At sureable na ang 3-star. Alright. So kahit na max town hall base nga ng TH11 ay kayang-kaya ng army na to. Lalong lalo na kung naka single target ang Inferno ng ating i-attack na base. So ayun, i-summarize nga natin ang attack na to. So ang una nga nating titignan is kung saan natin ilalapag ang ating
E-Dragon kung saan maximize natin ang Chain Lightning at marami siyang madidestroy ng mga buildings. And then gagamitin naman natin ang King sa kabilang side para mag-create ng daan para sa ating mga witches papasok sa gitna ng base ng kalaban. And then gamitin natin ang unang rage sa start pa lang ng attack ng ating mga witches. And then pwede na rin natin gamitin kaagad ang Grand Warden ability natin pag nakatutok sa atin ang Eagle. And then gagamitin naman natin ang pangalawang rage pagputok ng ating Wall Wrecker. And lastly is gagamitin natin ang Bats para i-clear ang natitirang mga defenses ng base ng kalaban. Gagamitin natin ang Freeze para i-freeze ang mga splash damage katulad ng Wizard Tower. So ang kailangan mo lang gawin dito is practicein mo muna to sa multiplayer bago mo ito isalang sa war. At kung merong laman ang Clan Castle is huwag kang mag-alala dahil mapapatay ka agad yan ng mga witches natin. So pwede mo rin i-timing ang Grand Warden ability kung sakaling i-attack ka ng Clan Castle ng kalaban. So ayun lang, kailangan mo lang practicein ang army na to bago mo isabak sa war. So kung nabiting ka pa sa attack na ipinakita ko is mag-iiwan pa ako ng iba pang example gamit ang army na to. So ayun lang, at kung meron kang attack na gustong makita is comment mo nga lang sa baba at susubukan natin gumawa ng video tungkol dito. Ayun lang, at salamat sa panonood at see you again on my next video.